Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Happy Sunday! Amen! Thank you, Lord. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice, we will be glad in it. Hallelujah. Salamat, nakita ko po kayo, namiss ko kayo. Matagal tayong hindi nagkita. Busy po kami sa ibang mga gawain. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa ating anniversary. It's so exciting. Talagang matagumpay for the glory of God. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Exodus, chapter 12, verse 13. Ang sabi ni Yahweh, "When I see the blood, I will pass over you." When I see the blood. Manalangin po tayo. Ama, dalangin namin ng napakahalagang mensahe ito. Napaka-importante. Maunawaan namin. Dear Holy Spirit, we allow you. Sige po, tas mo yung kamay. Anyayahan mo yung banal na Espiritu Santo. Tulungan niya tayo. Tulungan ka niya na matanggap ang pagpapala, ang biyaya, ang kalakasan, ang milagro. Hallelujah. Ang kalinisan, ang tagumpay. Jesus. Father, we give you glory. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Father, we love you. Lord Jesus, we appreciate you. Salamat sa iyong ginawa sa krus. Salamat sa iyong dugo. Salamat sa bagong buhay. Salamat po, ginawa mong posible ang araw na ito. We thank you that we are under the blood of Jesus, the blood of the Lamb. At habang kami nasa iyong presensya, tinatanggap ang iyong mga buhay na salita. Magdala po ito sa amin ng pagbabago ng kaisipan, ng puso, ng buhay. Magdala po ng milagro ng kagalingan ng tagumpay sa emosyonal, sa pinansyal, sa tahanan, sa relasyon. And we thank you, dear God, that the heaven is open. And today, we can experience you. We give you glory. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. At amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang ating message ngayon ay napaka-importante. It's about the significance of the blood of Jesus. The blood of Jesus. Madalas natin itong naririnig. Madalas natin itong inaawit. But few of us really understand the significance. Nung bata akong Kristiyano, natatakot ako. Baka pag ako'y humarap sa Diyos, i-replay yung buhay ko. Kasi nung bata ako, sabi ng aming teacher na grade 2, sabi niya sa amin, alam niyo, sabi niya, sa langit ay mayroong dalawang bag. Bag na puti at bag na itim. Sabi niya, pag marami kayong nagawang kasalanan, nandun sa bag na itim. At yun namang malagawa niyong mga mabubuti doon sa bag na puti. Ano? So, natakot ako, baka titimbagin daw yun. So talaga gusto kong, takot ako sa impyerno. No? So, yun ang nagtulak din sa akin para manalangin, pero nabubuhay ako sa takot. Kaya kahit nung ako'y na-born again na naging Kristiyano, nung ako'y 18 years old, that was April, ano? Kung minsan nag-aalala pa ako, baka pag namatay ako, baka yung lahat kong ginawa, kasi lahat ay may mga lihim, di ba? May mga marumi, mga nakaraan. Paano kaya pag kinalkal yun? Pero praise God, hallelujah. Alay ba yung ating binasang verse? Ang tinitignan ni God, yung dugo, hindi yung mga taong nasa loob. Yung mga taong nasa loob, hindi naman sila perfect. Sila yung makasalanan. Di ba? Pasaway.
Ang tinitingnan niya, when I see the blood. Hindi sinabi niya, when I see you. Di ba? Pag nakita ko kayo, no? Pag nakita ko yung dugo, yung sumpa, yung kamatayan ay lalampas. Yung po'y dugo ng kordero, the Lamb of God that takes away the sin of the world. At larawan yun ni Kristo. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Alam mo, pag tayo aharap na sa langit, yung nakaroon mo, erased na. Nahugasan na. Di ba pag tayo naliligo ng walang sabon, parang hindi ka naligo? Di ba? Feeling mo, marumi ka pa rin. Alam mo, mga kapatid ko, pag may sabon, nakakalinis ng panlabas. Pero yung panloob, hindi abot. Ano? Pero ang dugo ng ating Panginoon Yesus, kayang linisin, maging yung pinakamaitim nating kasalanan, pinakamasama nating nakaraan, kayang tubusin, linisin ng dugo ng ating Panginoon Yesus. Amen? Kaya nga po mamaya, napakahalaga. Meron tayong, makikibahagi tayo sa banal na hapunan ng ating Panginoon Yesus. Napakagandang pagkakataon po ito para tayo magbulay-bulay. Para tayo mag-meditate. Iproseso natin. Bakit in-establish ni Jesus yung New Covenant doon sa Lord's Supper? Bakit binigyan niya diin yung tinapay at yung dugo? Sapagkat doon nakapaloob yung kanyang sakripisyo. When I see the blood. Now, ang verse na ito, nais kong ulitin, no? Kung paano nakaligtas sa kamatayan ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Hebreo. No? Dahil sa dugo. No? Kung ang dugong yon, dugo ng tupa, ay, ng kordero ay nakapagligtas, gaano pa kaya ang dugo ng anak ng Diyos? Throughout the Bible, sa Genesis pa lang na magkasala na ang tao, naghahanap na ng dugo ang Diyos bilang kabayaran. Nang magkasala si Eva at si Adan, anong ginawa nila? Nalantad, nahayag, nabilad ang kalagayahan. Nakita pala, hubad sila. Anong ginawa? Nagtago. Kumuha ng mga dahon ng igos at pinagtakip sa katawan. Pero natakpan lang, pero hindi nalinis. Anong ginawa ni God? Pumatay ng tupa. Pag may pinatay, may dugo. At pinambihis sa kanila. Kaya that time, hindi sila namatay. Physically. Ano? Sila ay pinalayas lang. Pero natili pa rin silang buhay. Temporary yung dugo. Ngayon, si Jesus, si Jesus, ang kordero ng Diyos. Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi nga dyan sa John, sa Juan 1:29. Nakita ni John the Baptist si Jesus, bumaba yung Holy Spirit sa kanya. Doon niya nakilala na siya ang kordero ng Diyos. Kaya sabi niya riyan, narito ang kordero ng Diyos. Yung kordero, nung bata ko, hindi ko maintindihan yung kordero eh. Akala ko kaldero. No? Yung palang kordero, isang tupa, batang tupa na hindi humigit sa 1 taon ng gulang. Bata, musmos, inosente. At si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Now, ano ba ang nasa dugo? What is with the blood of Jesus? Anong meron sa dugo ni Jesus? Bakit ito nagliligtas? Bakit mahalaga ito sa atin? At mahalaga ito sa Diyos. Sabi sa Revelation, sa pahayag, 12:11. Nagtagumpay sila. Sino yon? Tayo po. Yung mga saints. Nagtagumpay sila. Kasi may labanan, di ba? Kayo may mga labanan. At tayo magtatagumpay. Ano sabi dyan? Laban sa kanya. Sino yon? Yung dragon. Ang matandang ahas. Satanas, ang diablo. Sabi rito, bilagyan din in the book of Revelation. So doon pa lang sa Genesis, throughout the Bible, the blood runs through.
hanggang Revelation. Ganun ka-importante yung dugo na binabagi sa Bible. Nagtagumpay sila laban sa kanya, sa demonyo, sa Satanas, sa Diablo, sa dragon, sa magitan ng dugo ng kordero. Imagine, dragon kontra tupa, kordero, batang tupa. Mismatch, di ba? No? Leon lang kontra aso, talo yung aso. Tupa, hindi naman to warrior. No? Lamb, innocent, kalaban, dragon. Pero ang lamb, ang kordero, nagtagumpay. It is not a mismatch. It is a divine setup. Akala ng Diablo, si Satanas, nang ipako niya si Jesus, si Kristo, nang ipako niya si Jesus, ang ating Panginoon Jesus, doon sa krus, akala niya nagtagumpay siya. Yung palang sakripisyo ni Jesus, yung dugo niyang dumanak, ang tutubos sa atin, at yan ang ating magiging sandata para magtagumpay laban sa Kanya. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Alam niyo bakit kumisan nakakaranas ka ng discouragement, parang ayaw mo na? Ako nararamdaman ko yan. Lalo na pag makikita yung responsibilidad. Kasi alam ni Satan, winner ka na. Victorious ka na. The only way for you to be robbed by your victory here on earth is to deceive you. Lilagin tayo. The only way that they can defeat us is to deceive us. Kaya ang ginagawa ng kaaway sa inyo, pinaparandam na para walang nangyayari. Parang paikot-ikot lang. The truth is, tagumpay ka na. Ang kailangan lang malaman natin ang katotohanan. What you don't know can hurt you. But what you know can set you free. What you know can empower you. What you know can change your life. Amen? So nagtagumpay tayo dahil sa dugo. Dahil sa pagitan ng ating mga patutuo, ano ang ating kino-confess? Ano ang ating sinasabi? Yung napakahalaga, dapat alam mong i-confess, ipahayag, bigkasin ang mga pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang dugo ni Jesus, ang pangalang Jesus. Ano ang lumalabas sa bibig natin? Check natin. Are you agreeing with the devil? With your negative situation? Or are you in agreement on what the Word of God says? Dapat ang ating salita, salita ng Diyos. Word of faith. Amen? At sa Bibarian, hindi nila pinahalagahan ang kanilang buhay sa harapan ng kamatayan. In other words, para sa atin ang mabuhay si Kristo at ang kamatayan pakinabang. Amen? Lahat naman tayo mamamatay, di ba ba? Kaya natin pinapahalagahan ng buhay natin dito. Anong mapapala ng tao? Makakamtan ba niya yung buong kayamanan ng sanlibutan? Mapas sa kanya man ang lahat ng kayamanan sa mundo. Mawala na ba ng kanyang buhay? Mga kapatid, ang buhay natin ay secure dahil kay Kristo. Now, I want to remind you, the blood of Jesus is a weapon. Ang dami nagaganap na aksidente. Nakakatakot. Ang mga anak ko, paggabi naglalakbay, pati kayo kasama sa prayer, Lord, cover them with the blood of Jesus. The blood is a weapon. Sandata yan laban sa pinaplano ng kaaway sa pamilya mo, sa anak mo. Paglabas ng bahay, hindi mo na alam, hindi mo na balo na ang balyari. Di mo ba? Hindi mo na alam. Kamakailan dyan, sa SCTX. Kamakailan din dyan, ang dami nagaganap. Doon sa Toronto naman, sa Vancouver, di ba? Nagpepesta. Imagine may matinubang tao kung gano'n din yun, sasangkasaan. You see, the demon is active. He will try to kill us. But we are under the blood of the Lamb. The blood is a weapon. Sandata natin yan. The blood of Jesus is a protection. Kaya when I see the blood, you don't see the blood, but God sees the blood. Hindi mo nakikita yung dugo ngayon. Parang sila din sa Exodus. Sumunod lang sa pinasabi ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, pumatay kayo ng batang tupa. No, huwag niyong pipilayin. Yung dugo, ilagay sa palanggana. Kuha kayo ng isopo
at ipahid nyo sa ama. At pagkatapos yung tupa, kainin nyo, i-roast ninyo. Kainin is a picture of the Lord's Supper. Kaya si Jesus, namatay siya nung araw ng Pasko. Pinagdiwang niya ang banal na hapunan nung araw ng Pasko. At tayo inaanyayahan dito. Amen? Hindi alam ng mga nasa loob kung ano yung nangyayari sa labas. Ang narinig lang naiiyakan, may namamatay, may sumisigaw, no? May napapahama. Pero sila, nag-worship. Kumakain ng tinapay na walang lebadura. Kumakain sila ng yung roasted lamb. Nakikita yung dugo sa labas. Iniingatan. They are protected by the blood. The blood of Jesus erases all our sins. Sabi nga kanina, hindi na tinignan ni Yahweh kung, karapat-dapat ba yan? Nagsisimba ba yan? No, pag ikaw ay under the blood, covered by the blood, absuelto ka. Kaya sa awa ng Diyos, lahat po tayo nandito, your past is no longer an issue. Lahat tayo may nakaraan. Wala na yon. Kaya tingnan mo ang kapatid mo ngayon, bagong nilalang na. Tinubos, hinugasan, pinatawad, pinalaya ni Jesus. Wala nang kasalanan. Amen. Woo! Hallelujah. Why? The blood conquers everything. It conquers condemnation. It conquers guilt. Marami sa atin sin conscious, but the blood makes us conscious with God's grace and mercy. Holiness, God's consciousness. Marami nabubuhay tayo. Marami ako, hindi dapat kapatid. In an instant, the blood made you righteous. The blood made you holy. The blood conquers everything. Kaya nga po, dapat ang ating pananampalataya, ang ating paniwala, hindi dapat nakabatay sa ating emosyon, sa ating nararamdaman. Kasi pag wala kang nararamdaman, emosyon, para atang hindi ako ligtas, para atang hindi ako banal. No? Yung mga nasa Egypt noon, yung mga Hebreo, ganoon pa rin ang pakiramdam. Diba? Pero yung dugo works. It protects. Dapat ang ating pananampalataya ay nakapundasyon sa katotohanan, sa katuruan ng salita ng Diyos. Hindi sa feelings. Kahit wala kang nararamdaman, totoo kang mahal ng Diyos. Kahit wala kang nararamdaman parang masaya, totoo kang pinatawad, totoo kang pinalaya, totoo kang nilinis at anak ng Diyos. Wala ka ng kasalanan. Ganun ka bisa ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. That's the truth. Ang ating pakiramdam, ang ating emosyon, ang ating feelings, pabago-bago. Diba? Ngayon, parang moods. Ngayon masaya ka, ngayon malungkot ka. Hindi doon nakabase ang iyong relasyon sa Diyos. Nakabase yan sa katotohanan si Jesus ay namatay para sa iyo. Tinubos ka ng kanyang dugo. Kaya nga po, our faith should be established in biblical truth, in biblical doctrines. Kulang tayo dyan eh. Itong tinuturo ito, doctrines ito. Madalas nagpipreach tayo sa yung bang parang inspirational, motivational. No, we need to teach. We need to know the Word of God. Nung hindi ko pa alam ito, I am so sin conscious. Pinagpit ako, pasado kaya ako. Diba? Ngayon, alam natin to at malalaman natin pang lalo. Kaya kung hindi natin alam ang kahulugan at kahalagahan ng dugo ng Panginoon Yesus, hindi natin lubusang mai-enjoy ang matagumpay na buhay Kristiyano. Nabubuhay ka pa rin sa lumang tipan, sa lumang buhay, kaso sa lumang kaisipan, sa lumang paniwala. Now, tingnan natin ang kahalagahan ng dugo ni Jesus. Una, ito ang pantubos ng ating kasalanan. Ang sabi nga sa unang Pedro, kabanatang 1, 18 at 19. Anong sabi riyan?
alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo. Naintindihan niyo ito, di ba? Ngayon, uso na, pag dumadaan ako dyan, may nadadaanan ako na pwede palang isang lang cellphone, ano? Isang lang cellphone, ganoon. Depende sa kanyang brand, no? Minsan may mga, yung mayaman ngayon, yung mga pawn shop. Kasi pag sinanglak, marami deadline, mayroon ng expiration yung, ay, hindi mo agad natubos, may patong na, namamahal na. No? Halimbawa tayo, pag ikaw ay nasangla, ikaw ang nakasangla, hindi mo lang pwedeng tubusin ang sarili mo. Nakakulong ka eh. Di ba? Wala kang makagawa. Pero salamat, dumating si Jesus. Tinubos na tayo sa magitan ng kanyang sariling dugo. Ang sabi riyan, alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa magitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto at pilak, kundi sa magitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. So hindi ginto, buhay ni Jesus. Dugo niya ang pinambayad. Baka mapag-aari na ligat ang lahat ng ginto, lahat ng kayamanan sa mundo. Hindi sapat yun para mabayaran ng ating kasalanan. Ayun, sabi nga niya, anong mapapala ng tao, makamtan mo ng buong kayamanan ng mundo, mawala ang buhay niya. In other words, ang buhay ng tao, hindi kayang tumbasan ng kayamanan ng mundo. Ganong kakamahal. At kinakailangan para tayong matubos. Hindi sapat ang mundo ito. Hindi sapat ang universe. Kailangan buhay ng Diyos, dugo ng Diyos, ang ipabayad sa atin. Amen? Mahalaga ito. Hindi ordinaryong dugo ang binigay ni Jesus. Dugo ng Diyos. Di ba tao siya? Hindi siya tao. Hindi lang siya tao. Diyos siyang nagkatawang tao. Hindi siya galing kay Adan. Siya'y nagkatawang tao. Pinanganak ng isang birhen sa pagitan ng kapangyarihan ni Holy Spirit. Kaya mga kapatid ko, dugo ng Diyos. Anak ng Diyos. Dugo ng Diyos ang pinambayad. Amen? Huwag niyo babalitin ang dugo. Kaya sabi sa mga gawa, pasilin niyo sa mga gawa, 20:28, binigyan din dyan, ingatan ninyo ang inyong sarili. At ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Ang binabagay dyan yung mga pastor. Ingatan, mga elders. Bakit mahalaga ang bawat membro? Bakit pinababantayan ang sabi yan? Pangalagaan ninyo, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Sino yung iglesia? Tayo po yun. Ang iglesia hindi sekta, hindi gawa ng tao. Ang iglesia ng Diyos ay sa Diyos. Pag ikaw ay na kay Jesus, bahagi ka ng totoong iglesia. Hindi reliyon. Amen? Pag ikaw ay nakipag-isa kay Jesus, ikaw ay nasa totoong iglesia. Marami naghahanap ng sektang totoo. Ito na kaya ang totoong reliyon? Kapatid, lahat ng reliyon sa mundo, gawa ng tao. Gawa ng tao. Kasi ang ibig sabihin ng reliyon yung tao, pinipilit na lumapit sa Diyos. Pero baligtad, ang Diyos, siya ang lumapit sa atin. Nagkatawang tao si Jesus. Bumaba sa lupa. Binigay ang buhay sa atin. Kaya sabi riyan, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Kanyang tinubos sa magitan ng sariling dugo. It's tantamount in saying na yung dugo ng Diyos tinubos ng Diyos ng kanyang dugo. Dugo ng Diyos. Nakita niyo yung verse? Ngayon, kung si Jesus tao lang, hindi tayo maliligtas. Kamukha lang yung dugo ni Rizal yun. O yeah. Diba?
hindi makapagliligtas ang dugo ng tao. Si Jesus ang makapagliligtas sa atin. Dugo ni Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya mahalaga yung dugo. Hanggang Book of Revelation, binabanggit. At bakit sa langit, si Jesus, taglay pa rin niya yung mga sugat niya. Diba? Yung mga latay, yung butas ng pako, yung sugat sa tagiliran. Bakit? Nang makita ni John, nakita niya, sabi niya yung kordero na parang pinatay. Bakit taglay pa rin niya? Bakit hindi nawala yon? To remind God and us na si Jesus namatay para sa atin. Nasa langit tayo naligtas, nagahari, nakasama niya sapagkat yung dugo niya, dugo ng Diyos, ang tumubos sa atin. Pangalawa, ito ang dugo, ang katibayan ng bagong kasunduan. Yung unang kasunduan, yung Mosaic, yung Old Covenant, sa pagitan ni Moses, winisikin din yung dugo yun eh. Kaya lang hindi umubra. Yun ay tumutukoy sa mga rituals, sa mga sacrifices, at sa pagsunod sa batas. Ngayon yung bagong covenant, ang sabi riyan, Mark chapter 14, verse 23 and 24. Pagkatapos, ito yung banal na hapunan. Mamaya gagawin natin yan. Pagkatapos, kumuha siya, si Jesus, ng inumin, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Napansin niyo, sabi niya, sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo. Hindi sinabi ito yung katas ng ubas o alak. Bakit? Sapagkat yun ay sumisimbolo. Ito, sabi niya, ang aking dugo na ibubuhos para sa maraming tao. Ito ang katibayan ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Ay yung bagong kasunduan ito'y biyaya, ito'y kapatawaran, ito'y bagong buhay, ito'y kaligtasan sa magitan ng sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. Amen? Alay po, hindi madali ito para kay Jesus. Kailangan niya magkatawang tao. Kailangan niyang mahipako sa krus. Kailangan dumadak ang kanyang dugo para sa atin. Now, pangatlo, ito ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaligtasan. Ang ating kaligtasan walang expiration. Sapat ang kaligtasan yan galing sa Diyos. Actually, hindi natin kaligtasan yan eh. Kaligtasan galing sa Diyos. In other words, hindi natin gawa. Ang ibig kong sabihin, ito'y kaloob. Kaya ligtas tayo forever. Pasinin niyo sabi sa Hebreo 9:12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. At ito'y sapat na. Now, kasi po yung sa Old Testament, yung tolda ng tipanan, mayroong outer court, holy place, and holy of holies. Yung po'y larawan sa langit. Yung punong pare, once a year lang pumapasok. And then uulitin yon. Pero si Jesus, yung tabernakulong hindi panlupa. Yung kabanal-banal ng dakot, na kung saan nandun yung kabanang tipan. Doon siya pumasok. At ang sabi riyan, hindi dugo ng kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Yan po. Kaya, what's in the blood? Forgiveness, salvation, bagong tipan, bagong kasunduan. Amen? And then, ito lamang, pang-apat, ito lamang ang dugo, ang mag-aalis ng galit ng Diyos sa atin. Akala ng iba, okay lang, hindi okay. Nandun ang galit ng Diyos sa tao. Kaya yung galit yun, nakikita sa 10 utos eh. Malabag mo lang yun, nalabag mo na lahat. Sabi nga sa Romans chapter 3, sapagkat ang lahat, kasama tayo doon, ang lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itunuring tayong matuwid. Itinuring niya tayong matuwid sa magitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin.
ito'y regalo ng Diyos. Napansin niyo sa may verse 25. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganoon, mawala ang galit ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang dugo. Ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Nung unang nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginagawa ng mga tao dahil kahit na dapat sana'y parusahan sila. Dito muna tayo. So ating nabasa rito, no? Kailangan mawala yung galit ng Diyos. Hindi natin alam yan. Sinasabi ng marami, mahal tayo na, totoo mahal tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, yung galit niya sa kasalanan ay nawala. Kaya dumating si Jesus upang mawala yung galit sa atin. Kaya, naalala ba ninyo, doon sa Gethsemane, for the first time, nag-pray si Jesus ng 3 beses. Nag-struggle siya. Sabi niya, Ama, sabi niya, kung maaari, yung sarong ito, lumampas sa akin. Bakit nag-struggle siya? Bakit hindi niya kayang tanggapin yun? Ano ba yung nasa saro? Bakit kailangan niyang 3 beses at nagkikipag-usap sa Ama kung maaari, kung mayroong ibang paraan? Pero sabi niya, gayon pa man, hindi yung gusto ko, hindi yung kalooban ko, yung kalooban mo. Ano ba yung nandoon? Ang nandun sa kopa, yung galit ng Diyos sa tao. Na dapat sana mapunta sa atin, pero siya ang tumanggap. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, siya'y sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? During that time, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating karumihan, lahat ng masamang nasa atin ay napunta kasi kay Jesus. At lahat ng galit ng Diyos ay naibuhos sa Kanya. Kaya naramdaman ni Jesus ang mawalay sa Ama. Kaya hindi niya tinawag na Ama, kundi Diyos ko. Bakit? Yung kopa, yung galit. Kaya ngayon ang Diyos hindi na galit sa atin. Meron tayong kapatawaran. Kaya pinagkita ng matuwid siya. Kasi in the eternity past, pinlano na ni God na si Jesus ay mamamatay para sa atin. Kaya nasabi niya yung John 3:16, for God so loved the world. Kaya tayong mahalin, kaya tayong iligtas ng Diyos. Kasi bago pa manilikha ang sanlibutan, si Jesus ay namatay na para sa atin. Yan ang sinasabi sa Revelation 13, He was slain before the foundation of the world. In other words, ang basis ni God ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang pagmamahal sa atin, yung ginawa ni Jesus, yung sakripisyo niya sa atin. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil nagsisimba ka, hindi dahil mas banal ka kaysa iba. Kapatid, kulang ang ating kabanalan. Katanggap-tanggap ka ngayon sa Diyos, natutuwa siya sa iyo dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesus. Kaya napatunayang matuwid siya. Dapat sana patayin na tayo lahat. Dapat sana tapusin na ang buhay ng tao. Pero hindi nagtimpi siya. Bakit? Alam niya may darating. May magkakatawang tao. May kordero ng Diyos na mamamatay sa krus. At siya ang tutubos sa lahat ng ating kasalanan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya sabi na sa verse 26, isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Sabi ni Satanas, hindi ka makatuwiran, O Diyos. Nagkasala ang tao, doon pa lamang sa ardid. Lumabag sa utos, dapat silang masumpa. Pero yung Diyos hindi pinapansin ang dinideman ni Satan, ang hinihingi ng kautusan. Hindi pinansin yun. Nagtimpi siya. Bakit? May darating. At dumating siya, ang kordero ng Diyos. Kaya sabi riyan, dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturi niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Kristo. Wala siyang nilabag na utos. Hindi niya nilabag ang hustisya.
Halimbawa, sa ating korte, nagkasala ang isang tao. Nagkasala, nahuli, nakapatay. Sabi ng tao, nagsisisi na po ko, patawarin niyo ako. Ganun ba? Sabi ng Diyos, kawawa ka naman. Sabi, sige, patatawarin kita, nagsisi ka. Sabi ng jury, ay, hindi mo pwede. Bakit? May namatay. Paano po yung namatay? Paano na perwisyo? So kahit naaawa, wala siyang rights. Hindi siya matuwid na yakwit ang tao. Kasi may namatay. Walang nagbayad. Kaya ang tao kahit magsisi, kung walang nagbayad ng kasalanan, impyerno pa rin. Salamat! May nagbayad ng ating kasalanan. Si Jesus. Kaya matuwid ang Diyos. Nagawin tayong matuwid. Wala siyang nilabag na ustisya. Wala siyang nilabag na tinatawag na batas. Lahat tayo'y napatawad. Hindi dahil sa iyong ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Napatunayan siyang matuwid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi riyan, patapos na po ako. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siyang maging sa pagturi niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Kaya wala tayo may pagmamalaki. Hindi mo sasabing, Jesus, nasa langit ka pala. O ako, nasa langit din ako. Alam mo kasi gumawa ko na mabuti. Ganyan ako. No, walang pasado. Biyaya lang. Dahil ang pagturing sa atin ng matuwid, o righteous or holy, ay hindi sa pagitan ng ating pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Ang totoo, walang makakasunod. Diba? Kahapon lang, meron sa inyo nag-isip na ng masama. Diba? Nakagawa ng paglabag. Kaya kung wala si Jesus, lahat tayo impyerno. Ngayon, matuwid tayo. Hindi mo man random yan. Pero ngayon, sa tingin ng Diyos, ikaw ay banal. Ikaw ay malinis. Ikaw ay matuwid. Wala nang kasalanan. Ang dugo ng Panginoong Jesus ang nagbigay kasiyahan sa katuwiran ng Diyos. Ngayon, hindi na siya galit. Na-satisfy ang ating Diyos. Nawala ang galit ng Diyos sa atin dahil kay Jesus sa kanyang dugo. Pakisabi sa katabi mo, hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Amen? Ngayon, sa aking pagtatapos, paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng dugo? Sabi niya, when I see the blood. Si Yahweh nagsabi, when I see the blood. You see, sometimes wala kang nararamdaman. Diba? Kamukha nila. At hindi mo nakikita yung dugo. Pero si God, nakikita niya yung dugo ni Jesus sa atin. Nagtakip, naglinis, nagpatawad. Ang kailangan lang, believe. Sabi niya, believe. Maniwala. Believe that the blood redeems, secures, and restores. The blood recovers all that was lost. Pasin niyo ang verse dito sa Zechariah, sa Old Testament po ito. Ang sabi ni Yahweh, ito'y tumutukoy sa Israel. At ito'y may katotohanan din sa atin na kay Jesus. Ang sabi niya, sinabi pa ng Panginoon tungkol naman sa inyo mga taga-Israel, palalayain ko ang mga nabihag sa inyo. Sila'y parang mga taong inihulog sa balon na walang tubig. Palalayain ko sila dahil sa kasunduan ko sa inyo na pinagtibay sa magitan ng dugo. Ang nakikita na God, hindi walang pagiging banal. Naging sawail sila. Sila'y nabihag sa Babylonia dahil sa kasalanan. Sila parang mga nahulog sa balon na walang tubig, walang pag-asa. Pero ang naalala ni God, hindi ang kasalanan nila. Ang naisip niya, yung kanyang kasunduan. Yung kanyang tipan sa magitan ng dugo. Pag tayo harap sa Diyos, hindi maaalala ng Diyos yung ating naging buhay sa mundo. Na tayo makasalanan dati. Ang naisip niya, yung kasunduan sa magitan ng dugo ni Jesus. Amen? Na ito'y applicable, hindi lang sa langit, kundi sa ngayon. Kaya sabi riyan sa verse 12, kayong mga binihag na umaasang mapalaya,
Bumalik na kayo sa inyong mga lugar kung saan ligtas kayo. Bakit sinabi ni God? Because of the new covenant. The blood. Sinasabi ko ngayon sa inyo, ibabalik ko ng doble ang mga nawala sa inyo. You see, yan po yung blood, the new covenant. Yung nawala, ibabalik ni God ng doble. Dobling pagpapala. Hindi lang kapatawaran, hindi lang kaligtasan, buhay na wala hanggang sa langit. Diba? Diba doble yun? Doble-doble pa, matagumpay na buhay sa mundong ito. The blood of the covenant is a stronghold. Kaya nga po, sa aking pagtatapos, mula kanina pa ako nagtatapos, di ba? Mahalaga lang ito. Ewan kong nadagdag dyan. Dinagdag ko lang ito kanina. Have faith in the power of the blood. Magkaroon ka ng pananampalataya sa kapangyarihan ng dugo. Amen. Sabi sa Hebreo 12:24. Lumapit kayo kay Jesus. This is how we apply the blood. Pag tayo lumapit kay Jesus, huwag sa sekta, huwag sa reliyon. Huwag na kayo maghanap ng totoong reliyon. Hindi yan ang tinuturo ng Bible. Ang tinuturo, lumapit kay Jesus. Basahin ang Word of God. The Holy Spirit will guide you. Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Na-establish yung bagong kasunduan dahil sa dugo. Ang kasunduan ito'y pinagtibay ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa dugo ni Abel na umihingi ng katarungan. Kasi si Abel pinatay ni Cain at mula sa lupa sumisigaw yung dugo, nagsasalita, umihingi ng katarungan. Pero iba yung dugo ni Jesus, nagsasalita ng mas magandang bagay. Mula sa langit, nagsasalita ang dugo ni Jesus. Sa langit, amen, sa lupa, sa buong mundo, kapatawaran, kapatawaran, kapatawaran. Hallelujah. Hindi sumpa, hindi condemnation, kundi patawad, kapatawaran, kapatawaran. Ang sinisigaw ng dugo. Nagsasalita ang dugo ni Jesus. Ang ganda ng pagkabagyo sa The Passion Translation. Sabi riyan, and we have come to Jesus. We have come to Jesus who established a new covenant with His blood sprinkled upon the mercy seat. Yung binabagit na mercy seat sa langit na yan. Blood that continues to speak from heaven. Forgiveness. A better message than Abel's blood that cries from the earth justice. Kaya the blood speaks. The blood satisfies the wrath, the anger of God. The justice of God. The blood saves. The blood is sufficient. The blood secures. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. This time po, i-ready natin ang ating sarili. Magibahagi tayo sa banal na hapunan. At aalalahanin natin ang ginawa ni Jesus sa krus. Tayo po'y sandaling manalangin. Lumapit ka kay Jesus. Huwag sa reliyon. Huwag sa tao. Ang sabi niya sa Mateo 11:28, so lumapit kayo sa akin. Kayo lahat na napapag-aal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Hallelujah. Tas mo yung kamay. Sabihin mo, Lord Jesus, salamat po sa iyong ginawa sa krus. Ang buhay ko po, pinapasakop ko na sa iyo. Nais ko po na ang buhay na ito ay paghariin ninyo. Salamat na matay ka. Binuhos mo yung dugo upang kami maligtas, luminis, lumaya, at mapatawa. Lord Jesus, come into my life. I surrender my life to you. Be my Lord. Be the Savior of my soul. Thank you
for dying on the cross. Hallelujah. Amen. And amen. Sa atin po ng mga first time po tayo ng tinapay at saro, and then sabay-sabay po tayo. Thank you, Jesus. Let's sing the song, Thank You for the Cross. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah.